Sa umagang ito, mag-aral na po tayo ng salita ng Diyos dahil ito ang dahilan kung bakit tayo naparito upang mapakinggan ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? Ang message po natin ngayon ay basic lang, pero salamat sa Diyos, alam ko na kahit ito ay madalas nating marinig, may mensahe ang Panginoon sa bawat isa sa atin, no? Okay, the Lord is my shepherd. Psalm 23. Okay, no? The Lord is my shepherd. Ang Panginoon ang aking pastol. Ang aking pastor. No? Tandaan po natin, ang ating Panginoon, He is our chief shepherd. No? Kung meron kayong tinatawag na pastor dito, mga pastor, tandaan nyo, kami rin ay servant of the Lord Jesus Christ. No? Meron po tayong chief shepherd, ang pinakapastor sa lahat ng pastor. No? Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Pwede po ba natin palakpakan ng ating chief pastor? Hallelujah! Thank you, Lord! No? So, He is our Lord Jesus Christ. So, ano ibig sabihin ng shepherd? Sabi, ang Panginoon aking pastol. Ano ibig sabihin ng pastol o pastor o shepherd? Ano po ba ang ibig sabihin nun? Pag sinabing shepherd, this is someone who cares for and leads a flock of sheep. No? So, siya yung isang tao na mas nagmamalasakit at pinangungunahan niya ang kapukunan o yung flock, yung kanyang mga tupa. No? Ang responsibility ng isang pastol ay to guide, for guiding, protecting, and providing for those under his care. No? So, sa Biblia, makikita po natin na ginamit po sa Biblia ang shepherd and flock, no? Na ini-illustrate po dito ang relationship ng ating Diyos sa kanyang mga tupa na walang iba kundi tayo po yun, ang kanyang mga people, ang kanyang mga anak. So, basahin po natin ang Psalm 23, no? Muli natin basahin, napakaganda po niyan. No? The Lord is my shepherd, I shall not want. No? Sige, basahin natin sa Tagalog. Sabi po sa Tagalog, Psalm 23, 1-6. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako nangangailangan. No? Sa verse 2, sige, yan na lang po ang ating sundin. Kanyang pinahiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnibayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. 3, kanyang pinanauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. 4, oo, bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. 5, iyong pinaghahandaan ako ng dulang, sarap ko sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis at ang aking saro ay inaapawan. Last verse, tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga karawan ng aking buhay at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Okay, so may tatlong bahagi ang ating pag-aaralan sa umagang ito patungkol sa ang Panginoon ng ating pastor o pastol. Number 1, ang unang bahagi is the Lord who provides. Ang Panginoon ang ating pastol. Bakit? Sapagkat siya yung pastol o pastor na nagkakaloob sa atin o tagapagbigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Ang sabi ni David, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako nangangailangan. So kung titingnan po natin, si Haring David, sabi niya, wala na akong kailangan eh. No? Hindi porket siya ay mayaman, hindi porket siya ay hari,
Ano ibig sabihin nito na ang Panginoon, ang aking pastor, hindi na ako nangangailangan? Ang tanong ko sa inyo, sa bawat isa na narito, sino narito ngayon na wala ng pangangailangan? Taas ang kamay. So walang nagtaas. Ibig sabihin, lahat tayo ay may pangangailangan pa rin. Pero bakit sinabi ni David na ang Panginoon, ang aking pastor, hindi na ako na nangangailangan? Ibig sabihin, may pangangailangan pa rin si David, si Haring David. Subalit, alam natin na si Jesus o ang Diyos niya ang kanyang kakontentuhan. So number one, the Lord, the shepherd who provides because He gives contentment. Hindi na tayo nangangailangan kasi binibigyan niya tayo ng kakontentuhan. May mga pangangailangan pa rin tayo, subalit dahil binago tayo ni Yahweh, binago tayo ng Panginoong Hesukristo, tinuruan niya tayong makontento. Nakukontento tayo kung ano yung mga bagay na binigay niya sa atin sa mga araw na ito. No? Ibig sabihin, He is our contentment. Hindi na ako nangangailangan. No? So, sapat na ang lahat ng mga bagay na binibigay niya sa atin. Kung ano ang binigay ng Panginoon sa atin ngayon, masapatan tayo doon. At tandaan natin, He is our shepherd who provides. Araw-araw pinagkakalob niya sa ating pangangailangan natin. Tama? Kung makikita natin, sabi ng Panginoon sa tinurong niyang panalangin sa Mateo, sabi niya, Ama namin, sumasalangit ka, bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Hindi niya tinuro sa ating panalangin, bigyan mo po kami ng pagkain namin sa loob na 1 taon. Diba? Kundi gusto ng Diyos, araw-araw i-provide yung ating pagkain. Dahil siya ang ating Diyos na nagpro-provide ng ating pang-araw-araw na pagkain. Kaya nga sabi sa Mateo 6, huwag kang mag-alala. Kung wala ka ngayon, kung konti yung ngayon nasa iyo, makontento tayo dahil ang Diyos, alam niya ang ating pangangailangan. Amen po ba? Ang sabi sa Biblia, kung ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila nagtatrabaho, hindi sila gumagapas, pero araw-araw kumakain sila ng sagana. Higit pa tayo sa mga ibon, sabi ng Panginoon. Tama po ba? So, God will provide our need. Sapat na, at sabi ng kanta, sapat na at higit pa. Di ba? Humihigit pa. Tama? Tama po? Ganon ang ating Diyos. Ang Panginoon, ang ating pastor, hindi tayo nangangailangan dahil binigyan tayo ng Diyos na kakontentuhan. Kung ano meron sa iyo, pagpasalamat mo sa Diyos. Kaya minsan di tayo nakokontento kasi nakatingin ang mata natin sa iba. Buti pa sila, pinagpapala ng Diyos. Hindi naman sila Kristiyano. Mas mabait ako kaysa sa kanya. Kristiyano ko, ba't ako walang ganun? Pero sila may ganun. Wag! Hindi mo dapat i-focus ang iyong paningin sa iba, kundi i-focus mo kung ano yung ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon. Natandaan mo, hindi kanya pagkukulangin. I-provide niya ang lahat ng ating pangangailangan. Ang gusto ng Diyos, magtiwala lang tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, magtiwala ka lang sa Panginoon. Ano? Okay. Praise the Lord. Magtiwala lang. Yun ang susi. Yun ang key. Para i-provide ng Lord yung ating pangangailangan araw-araw, tiwala lang. Sino sa inyo ang may mga patotoo na hindi kayo pinagkulang ng Panginoon? Minsan, wala ka ng pambayad sa iyong motor. Wala ka ng pambayad sa iyong inuupahan. Pero kailangan mo katapusan, dumadating ang pera. Di ba gawa yun ng Diyos? Minsan yung isasain nyo, isang gatang na lang. Pero pagka dumating yung kinabukasan, makikita mo, may pansaing ka. Tama po ba? Yun ay gawa ng Diyos. At mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon. At ang pag-asa, lagi ay ang ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. No, hindi ako mangangailangan. No? So, ibig sabihin, dinadagdagan ng Panginoon lahat ng ating mga kakulangan. Tandaan mo, subok na yan. Nung dumaan pandemic, sino sa inyo nawalan ng trabaho? Sino sa inyo naging mahina ang inyong negosyo?
Pero nakita ninyo, hindi kayo pinabayaan ng Panginoon. Nawalan kayo ng trabaho, naalis kayo sa inyong trabaho. Pero salamat sa Panginoon, hindi kayo pinagkulang ng ating Diyos. Sa buhay namin mag-asawa, nakita namin kung gaano kabuti ang Panginoon. Maraming nagrereklamo noong araw ng pandemic, noong mga araw ng pandemic. No? Maraming mga nagsasabi, wala kami nito, wala kaming trabaho, wala kaming pera. Pero praise the Lord, noong araw ng pandemic, pagtapos niya lumabas sa ospital, dahil ang asawa ko, sinare na nga niya nung last Sunday, na talagang muntik-muntik na mawala yung buhay niya. Pero praise God, iningatan siya ng Panginoon. At pangalawa, pagtapos niyang lumabas ng ospital, 1 linggo nagpahinga siya sa bahay o 2 linggo. Pero praise the Lord, ano po nangyari? Pagpasok niya sa opisina namin, salamat sa Diyos. Bakit? Nakapila na yung mga tao na magpapagawa sa biyaya ng Diyos. At mula noon hanggang ngayon, hindi po kami nawala ng kontrata. Yun ay gawa ng ating Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Na ang Panginoon ang aming pastor, sagad-sagad na kami noon. Yung ang pambayad namin sa ACE Hospital dahil napakalaki. Hindi namin alam kung saan kukunin, pero praise God! Ang Diyos ang nag-provide. Ang Diyos ang nagkaloob. No? Salamat sa Panginoon. Kaya ang Diyos ang ating kakontentuhan. Kung may mga pangangailangan kayo, sa Diyos kayo tumawag. Sa Diyos kayo lumapit. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Pangalawa, hindi ibig sabihin na lahat ng gusto natin ay bibigay ng Diyos. Kundi yung ating pangangailangan ang pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Baka kaya sinasabi mo, nagrereklamo ka sa Diyos, Lord, ba't sila may ganun? Ba't ako wala? Hindi mo man kailangan yun eh. Tama? Yung kailangan natin, ang pinoprovide ng Diyos sa atin. No? Para sa kanyang plano at para sa kanyang layunin, kaya pinagkakaloob sa atin ng Panginoon to. No? Praise God. Kaya nga, ang Diyos ang nagbibigay ng kakontentuhan sa bawat isa sa atin. Now, ang kasiyahan, tandaan po natin, ay hindi dahil sa dami ng ating mga pag-aari o tinatangkilik, kundi ang ating kasiyahan ay dahil sa meron tayong personal na relasyon sa ating dakilang pastor. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Ito ang sekreto ng kaligayahan at kasiyahan sa buhay na ito. Amen? Si Haring Solomon, naranasan niyang magkaroon ng limpak-limpak na salapi, mga ginto, mga alahas, mga ari-arian. Pero ang sinabi niya sa Book of Ecclesiastes, walang kabuluhan ang buhay ng tao kung wala si Jesus sa kanyang buhay. Kaya nga, all we need is our Lord Jesus Christ. Kaya siguraduhin natin, mga kapatid, na may Jesus tayo sa ating mga puso, may Jesus tayo sa ating mga buhay, sapagkat sa Kanya lang nagmumula ang tunay na kaligayahan sa buhay na ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord! Pangalawa, He gives rest. Nagbibigay siya ng kapahingahan. Verse 2, anong sabi? Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. So, ang Panginoon ay nagbibigay ng kapahingahan. Diba? Minsan mga kapatid, dumadating sa buhay natin, masyado minsan tayong mareklamo. No? Para tayong mga Israelita. Ang mga Israelita, sila ay for 11 days dapat sila makakarating na sila sa wilderness o sa lupaing pangako ng Panginoon. Pero inabot ng 40 taon, no, na sila ay nagpaikot-ikot sa ilang. No? Bakit? At dahil sa pagod, lagi silang nagre-reklamo sa Diyos. Ano yung mga reklamo nila? Buti pa sa Ehipto, may melon. Buti pa sa Ehipto, may sibuyas. Buti pa sa Ehipto, may masarap na kain. Dito wala kaming makain. Ilang araw kami naglalakbay sa buhanginan, sa disyerto. No? Pero
kung hindi tayo magrereklamo at magtitiwala sa Diyos sa buhay na ito, ang tatanggapin natin ay kapahingahan sa ating pastor. Sa ating pastol. Tama? No? So, ibig sabihin, yung green pasture na ito na sinabi ng Panginoon na pinapahiga niya ako sa luntiang pastulan, ito'y larawan ng kapayapaan, kapahingahan. May mga tao na trabaho ng trabaho. Ang kakapal ng pera nila sa bulsa, ang daming zero ng kanilang bank account, pero pagod na pagod. Ano ba naman itong buhay na to? Araw-araw kayod, no? May mga blessing din na dumadating sa kanila, pero laging nagre-reklamo dahil pagod. Tama? No? Alam nyo, sa mundo ngayon, punong-puno ang mundo ngayon ng stress, ng tinatawag na anxiety, na tinatawag na pressure. Pero sa Panginoon, dito natin masusumpungan ng tunay na kapahingahan. Si Jesus ang ating kapahingahan. Amen? Kung may Jesus tayo na pinaglilingkuran, siya nagbibigay sa atin ng satisfaction, kapahingahan. Kaya lagi kang ang payapa. Kaya lagi kang merong rest. Tama? Hindi ka lagi nakakunot ang noo. Hindi ka laging nakasibangot. No? May mga blessing na nga dumadating sa iyo, pero hindi pa sapat sa iyo. Bakit? Nakareklamo lagi tayo eh. Paano ka makakatanggap ng kapahingahan yan? Kahit konti lang tinatanggap mo buwan-buwan, magpasalamat ka sa Diyos. At kung nagpapasalamat ka sa Diyos at nagtitiwala ka sa Panginoon, ibibigay sa inyo ng Panginoon ang kapahingahan. Amen? Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Ano ang sabi sa Mateo 11:28-29? Magsiparito kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigat ang lubha. Dahil siya ang ating kapahingahan. Ang sabi ng Panginoon, kung wala kang rest, kung wala kang kapahingahan, kung araw-araw pagod ka, kung araw-araw ay depressed ka, kung araw-araw ay may pressure ka, lumapit ka sa ating Panginoon. Come unto me. Ito ang sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kayo na napapagal na bibigat ang lubha at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So, we have rest. May kapahingahan tayo sa ating Panginoon. Pangatlo, He restores and leads. Verse 3, sabi sa talatang 3, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayin niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. So, kung naranasan mo, yung mga bagay na tila baga, bagot ka, pagod ka, ang sabi ng Panginoon, kaya niyang bigyan, kaya niyang panumbalikin, ibigay uli sa iyo ang kanyang kalakasan. At pinapatnubayan niya tayo sa tamang daan. Ibinabalik niya tayo sa ating sigla kapag tayo nangihina. Diba dahil sa problema ng buhay, dahil sa pressure ng buhay, dahil sa stress, napapagod ka talaga. Pero kaya ibalik ng Diyos sa atin ang tinatawag na kalakasan. Kaya niya ibalik yung sigla. Kapag tayo nangihina, sa paanong paraan? Hello, listen. Gusto niyo po ba kung ikaw lagi naghihina? Halimbawa, linggo, revive ka. Kanina naranasan mo presensya ng Diyos, pero pagdating ng Lunes hanggang Biyernes, pumasok ka na naman sa opisina. Eto na naman, pagod ka na naman, stress ka na naman, pressured ka na naman. Pero kaya ng Diyos ipanumbalik yung sigla at lakas mo. Kung ikaw'y nangihina, ano dapat mong gawin? Lagi kang pumasok sa presensya ng Diyos. Amen? Kaya nananatili kang pagod. Hindi mo hinahanap ang Diyos. Hanapin mo ang Panginoon. Kahit pagod ka sa trabaho, kahit pagod ka sa opisina, kahit pagod ka sa pag-aaral, magbigay ka ng panahon araw-araw sa Panginoon. Mag-devotion ka. Dapat mag-set ka na isang araw o oras, 30 minutes, 1 hour, na hanapin mo ang Panginoon. Hanapin mo ang kanyang presensya. Kasabikan mo ang presensya ng Panginoon. Kinasasabikan po ba natin
presensya ng Diyos. Mga kapatid, kung ikaw ay naririto na laging pagal, laging pagod, hanapin mo ang presensya ng Diyos. Bakit? Ang presensya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng tinatawag na kapahingahan. Kaya yung mga tao na laging babad sa presensya ng Diyos, sila yung, fresh lagi. Amen. Tingnan nyo muna yung katabi nyo kung mukhang fresh. Dapat daw, hindi tayo mukhang pasas. Dapat mukha tayong ubas. Amen? Yung ubas, makinis. Yung pasas, kulubot. Diba? Tama? Pero kung lagi tayong babad sa presensya ng Diyos, tandaan nyo, laging fresh, lagi tayong sariwa. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng muling kalakasan. So, siya nagtuturo, he leaded us, sabi, nilid niya tayo, pinanambabalik niya ang ating kaluluwa, at binabalik niya ang ating sigla. So, siya nagtuturo ng tamang direksyon sa buhay ayon sa kanyang pangalan at hindi sa ating agenda. No? Tandaan po natin, nililid niya tayo, ang pastor natin, nililid niya tayo, pinangungunahan niya tayo sa tamang daan. No? Kaya nga, mga kapatid, kung may mga desisyon ka sa buhay, dapat hanapin mo muna ang pastor. Lord, tama ba itong daan na to? Lord, hindi ba ako mapapahamak dito? Hindi ba ako magkakamali dito? No? Kasi yung iba, sino sinusunod nyo? Pag may mga bagay na desisyon, hindi nyo hinahanap ang Panginoon. Kayo ang nagdedesisyon. Sarili nyo. Sabi sa Proverbs 14 verse 12, there's a way that seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. May daan na tila akala mo tama. May daan na akala mo matuwid. Pero ang dulo pala nito ay kamatayan. Kaya napapahamak, even Christian, napapahamak sila kasi hindi sila sumusunod sa kanilang pastor. Sa ating Panginoon. Sinabi nga ng Panginoon, wag eh. Matigas ang ulo mo. Alam mo ng maling relasyon, pinapasok mo pa. Hello? Tama po ba? Tama po ba? Hindi porket may dalang Biblia, maka-Diyos na. Tama po ba? Mag-ingat tayo sa mga maling relasyon. No? Pag sinabi ng Diyos, no. No. Pag sinabi ng Lord na yes, yes. Sumunod tayo sa ating mabuting pastor. At kung tayo sumunod sa kanyang pangunguna, sa kanyang patnubay, hindi tayo mapapahamak. Amen? Letter B, pangalawa, the Lord is our shepherd because He is the shepherd who protects. Siya ang Panginoon, siya ang pastor na nagproprotekta. No? Sabi sa verse 4 and 5, kahit dumaan ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang kasamaan, sapagkat ikaw ang kasama ko. Ang iyong pamalo at tungkod ang siyang aking kaaliwan. Inihanda mo ang mesa sa harap ko, sa harap ng aking kaaway. Pinahiran mo ang langis ng aking ulo, at ang aking saro ay umaapaw. No? So bilang pastor ang ating Panginoong Jesus, siya ang Diyos na hindi lang nagbibigay, kundi siya ang Diyos na nagproprotekta. Kaya tayong proteksyonan, ingatan. No? Ang sabi diyan, kahit dumaan daw tayo sa mga lilim ng kamatayan. No? Ibig sabihin, number 1, His presence in the valley. Pinangako niya sa atin na nandun siya. Kahit tayo ay nasa bali. Ano po ba sa Tagalog yung bali? Lubak? Lubak po ba yun? Ha? Bali. No? Sabi, kahit nasa mababang lugar tayo, at the lowest point of our lives, sabi diyan, pinangako ng Diyos na sasamahan niya tayo. No? Yung bali na ito, nagre-represent ng difficult times sa buhay natin.
mga challenges, mga hardship. Ito'y nagre-represent ng hindi magandang bagay sa ating buhay. Ito ay place of testing, sadness, and despair. Ito po yung lugar na kung saan mayroong testing, pagsubok. Ito po yung lugar na kung saan malungkot at nasa despair tayo, pagkabigo. No? Pero ang pangako ng Panginoon, sasamahan kita. Tandaan nyo, ano man pinagdadaanan natin ngayon. Nangako ang Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sabihin mo sa katabi mo, Brad, sis, ano man pinagdadaanan mo ngayon, hindi ka iiwan ng ating Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. No? So, tandaan natin, wala tayong immunity sa mga bagay na ito. Walang pinangako si Jesus sa atin na hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok. Hindi tayo makakaranas ng hardship. Hindi tayo makakaranas ng mga challenges. Bakit? Wala tayong immunity sa mga bagay na ito. Dahil kahit wala tayong immunity, ibig sabihin mararanasan natin to, pero ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. So may purpose ang Lord, bakit tayo nakakaranas nito? Kasi dahil sa bagay nito, dito tayo nakakatanggap ng kalakasan. Lumalakas ang ating pananampalataya. Amen po ba? Tama po ba? Sino sa inyo pagkatapos ng pagsubok mo, na pinagdaanan mo, natapos yung pagsubok na yon, pero sa tulong ng Diyos, nakaya mo pala yung pagsubok na yon. At sasabihin mo, ay praise the Lord, nakaya ko pala yung mabigat na pagsubok na yon. Di ba? Amen? Sino sa inyo maraming pagsubok na pinagdaanan, pero nakita nyo, nakaya nyo sa tulong ng Panginoon, palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah! Tandaan po natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit napapakabigat ng pagsubok na yan. May mga kapatid na lumapit sa akin na sinabi, Pastora, bigat-bigat ng problema ko. May mga kapatid na nagsabi sa akin, hindi ko na kaya. Pero sabi ko, ang Panginoon, kaya kanyang tulungan. Hindi kanya pababayaan. At ngayon masasaya na sila. At nakita nila, sinabi nila, salamat sa Diyos. Ang bigat ng pagsubok na dumating sa akin, pero salamat sa Diyos na kaya ko sa tulong ng Panginoon yung mga pagsubok na dumating sa kanila. Amen? At sa iyo din. Next, ang focus dapat ay hindi doon sa bali. Huwag mong i-focus ang mata mo doon sa mga bali na yon, yung mga pagsubok na yon, no? Hindi ka dapat nakapokus sa bali, kundi sa katotohanan. Katotohanan na sinabi ng Diyos, huwag kang matakot. Sabihin natin lahat, huwag kang matakot. Para naman kayong takot, ulitin natin na malakas. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ang sabi ng Diyos, kung may pagsubok na dumadating sa iyo, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Bakit? Ang sabi ng Diyos, ikaw ay kasama ko. Hindi tayo dapat matakot dahil si Jesus, si Yahweh, si Yeshua, ang ating Panginoong Hesukristo ay lagi nating kasama. Dahil nangako siya, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iniiwan. Kaya kaya mo. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo. Kaya mo. Kaya mo yung pagsubok na yan. Amen po ba? Kaya natin. Amen? Sa tulong ng ating Panginoon. Yan ang ginawa ng Diyos kay Shadrach, kay Meshach, kay Abednego. Yung mga kaibigan ni Daniel, nang sila pinili nilang huwag sumamba doon sa pinagawa ng hari na rebulto, na ang sabi, pag dumating yung pagkakataon na narinig nila yung mga tunog ng trompeta, tunog ng mga instrumento, walang gagawin ng tao kundi dumipa, sumamba sa mga rebulto. Pero hindi ginawa ni Shadrach, Meshach at Abednego yung pagsamba sa rebulto o masamang o Diyos-Diyosan. Nanatili silang sumamba sa Panginoon. Ano ginawa sa kanila? Ang parusa, pag hindi nila sila sumunod sa hari, iuhulog sa hurnong nagniningas. Yung hurnong nagniningas ay mainit, pero ang sabi ng hari, painitin pa ng 10 times, 10 beses
upang painitin yung horno na yon at ihagis ang tatlong ito. Alam niyo po ba, inihagis yung tatlong kaibigan ni Daniel, si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Inihagis sa horno. Pero alam niyo po ba, nakita ng mga bantay, hindi lang tatlong hinagis nila, pero nakita na sa loob ng horno, 4 yung naglalakad. Ano kaya ginagawa ng mga yon? Nagpupuri, sumasamba sa Panginoon. At ang sabi, 4 ang nakikita namin at ang isa ay mukhang anak ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, si Shadrach, si Meshach, si Abednego na hindi nila binigo ang Panginoon doon sa pagsubok na pinagdalhan sa kanila, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Sinamahan pa sila ng Panginoon. Amen? 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 Praise the Lord! Mga kapatid, oo, dumadaan kayo sa pagsubok. Oo, dumadaan kayo sa mga different trials, sa difficulty, sa kahirapan. Pero makinig kayo! Oo, pinayagan ng Diyos, daanan mo yan. Pero tandaan mo, hindi ka naman iiwan ng ating pastor. Amen. Amen. Napakabuti ng ating pastor. Hindi siya nang iiwan. Ganon din ang ginawa kay Daniel. Hinagis siya sa bibig ng leon. Doon sa kuweba ng leon. Alam niyo nangyari, kinabukasan, hindi mapakali ang hari. Sinabi niya, Daniel, buhay ka pa ba? Kasama niya, magdamag yung leon doon sa kulungan. Gutom na gutom yung mga leon. Pero anong sabi? Buhay ka pa ba? Sabi niya, nakinikinita ng pagkawalan sumagot, tiyak namatay na tong si Daniel. Pero sumagot si Daniel, opo, mahal na hari, dahil iniligtas ako ng aking Panginoon. Amen? At yung mga nagsumbong kay Daniel, sila ang hinagis doon sa yungib ng leon. Hindi pa sila napapaloob sa yungib ng leon, doon lang sila sa bibig ng yungib, kinain na sila ng leon. At ganoon din kay Shadrach, kay Meshach, si Abednego, ang hinagis yung mga nagsumbong, alam nyo, sila ay natupok na apoy. Pero si Shadrach, si Meshach, si Abednego, nang inilabas, hindi man lang daw nag-amoy usok ang kanilang buhok at ang kanilang mga suot. Bakit? Iningatan sila ng ating pastor. Walang iba, kundi ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord! Thank you, Jesus! At kung ginawa ng Diyos yun kay Shadrach, kay Meshach, kay Abednego at kay Daniel, kaya din ng Diyos gawin yun sa bawat isa sa akin na nagtitiwala sa ating pastor. Amen? Praise God. Pangalawa, His protection with a rod and staff. Verse 4. No? Psalm 23, verse 4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, sapagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo'y aking gabay at pangsanggalang. No? Binibigyan niya tayo ng proteksyon. Ano yung proteksyon ng Diyos, ng ating pastor? Yung rod and staff. Alam niyo po ba yung rod na yon? Pamalo yun. Parang, hindi ko lang na-drawing, pamalo po yung tungkod na malaki, tapos may pangawit, may paganon po. Parang baston daw ni Jose, no? May paganon. Ibig sabihin, rod and staff, ito'y simbolo ng depensa at paggabay ng ating Panginoon. Diba? Yung rod, ginagamit yan ng pastor. Pag nakikita nila, no, ginagamit yan sa mga mandaragit. Yung mga taong gustong dumagit ng kaniyang tupa. Yung mga lobo, yung mga oso, alis kayo. Ginagamit ng pastor, yung pamalong ito. Ganon tayo proteksyonan ng ating Panginoon. Inilalayo niya tayo. Binibigyan niya tayo ng pagtatagumpay sa ating mga kaaway. Amen po ba? At yung pangawit naman, yung staff na yun, simbolo po yun ng ginagamit niyan para akayin at ilapit ang tupa kapag naliligaw. Sa lahat ng uri ng hayop, ang tupa parang walang ganong isip. Madali silang magoyo. Di ba? Di ba pag may dumaan na kambing, doon yung susunod sa kambing kasi kamukha niya eh. Di ba? Kaya ang ginagawa ng pastor,
yung tangawit niya, kinakawit yung leeg ng kanyang tupa. Oy, balik ka dito. Mali yan, wag mo yan sundan, mapapahama ka dyan. Dito ka lang, sa mga kasama mo. Ganun ang Panginoon. Ang paraan ng Panginoon para proteksyonan tayo. Ayaw ng Panginoon na tayo mapahamak. Diba? Kaya nga may mga sinasabi siya sa atin, yung mga salita niya, mga paalala niya, yung mga warnings niya, para tayo ay proteksyonan. Kaya nga dapat makinig tayo sa Panginoon. Makinig tayo sa kanyang mga salita, magbasa tayo ng kanyang salita dahil dito sinasabi ng Panginoon para ingatan ang bawat isa sa atin. Amen? Pangatlo, His provision in the midst of trouble. Ito, yung sa gitna ng panganib, merong binibigay ang Diyos na provision. No? So, ano yun? Sabi dyan, table o mesa sa harap ng kaaway. No? Ibig sabihin, kahit sa gitna ng panganib, handa ang Panginoon na magpuno sa atin. No? Minsan may mga tao na kaaway, ginagamit ni Satanas para tayo ay gawa ng masama, pero makikita nila ang pagliligtas ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi tayo dapat matakot, sa bali, magtiwala lang tayo sa ating Panginoon at magtiwala tayo sa Kanyang presensya. No? Minsan, dinidisiplina tayo ng Diyos. Siya ang mabuting pastor, at dahil siya mabuting pastor, no, makinig kayo, iba ang mabuti sa mabait. Tama? Ulitin ko uli. Iba ang mabuti at mabait. Bakit tinawag si Jesus o ang Diyos na ang Diyos ay mabuti? Bakit hindi siya tinawag ang Diyos ay mabait? Kasi pag mabait ka lang, kahit mali, binibigay mo. Tama? Kahit hindi tama, sige na, gawin mo yan. O, bigay mo yan. O, sige, gusto pala niyang baril, ng anak mo. Sige, bigyan mo ang baril. Kahit di kasasama, ibibigay. Pero hindi ganun ng Diyos. Kaya siya'y mabuti kasi alam niya kung isa kakasama mo, hindi ibibigay sa'yo. Amen? Kaya nga, kung may hiniling kayo sa Diyos at alam niyang ikakasama mo, yun ang dahilan kaya hindi niya binibigay sa atin. Dahil siya ay Diyos na mabuti. At salamat sa Diyos, hindi siya mapagkonsinting Diyos. Hindi lang siyang mabait na Diyos, kundi siya'y mabuti ng Panginoon. Na kung ikakasama natin, hindi ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Panghuli, He is the good shepherd because He is the shepherd who preserves, no? Siya yung nag-iingat. Sabi sa verse 6, tunay na ang kabutihan at pag-ibig ay susunod sa atin sa lahat ng araw ng ating buhay. At ako'y tataan sa bahay ng Diyos magpakailan-kailanman. So, hanggang wakas, hanggang sa huling hininga, ay may kapayapaan dahil ang ating buhay ay nasa kamay ng Diyos. Magtiwala tayo hanggang wakas, hanggang sa buhay na wala hanggan, nandun pa rin ang Panginoon na tayo'y kayang ingatan. Tama? No? Sabi diyan, His goodness and mercies will follow us. Ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kabutihan ay susunod sa atin habang tayo nabubuhay. At hindi lang sa buhay na ito, kundi sa walang hanggan. Hindi lang paminsan-minsan. Tandaan niyo yan, ano? Hindi lang paminsan-minsan, kundi sa lahat ng araw ng ating mga buhay. All the days of our lives. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Laging nasa atin ang Panginoon. Laging nasa likod natin kahit sa panahon na hindi natin napapansin. Akala mo, iniwan ka ng Diyos. Hindi. Andyan lang siya sa tabi mo. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Pangalawa, ang pag-ibig niya ay laging nagsusurround sa atin. No? Ang pag-ibig na ito, na sinasabi sa Psalm 23, verse 6, ang ibig sabihin nito sa original, sa salitang Hebrew ay hesed.
Ang ibig sabihin ng hesed dito ay covenant love. Yung pinagtipan, pag-ibig na pinagtipan. Tipanan, may tipanan kayo. Ibig sabihin, hindi siya tapat ang Diyos pag nagtipan siya sa atin. Tapat siya at walang hanggan ang kanyang pag-ibig. May tipan siya sa atin, kaya nga yung Bible, Old Testament and New Testament, bago at lumang tipan, di ba? Ito yung testamento ng Diyos sa atin. Pinakita niya dito yung pagmamahal niya. Kaya kung pinakita dito ng Panginoon yung pagmamahal niya sa atin sa Biblia, huwag natin kakalimutan basahin. Amen? Huwag niyo kalimutan pag-aralan. Makinig kayo ng kanyang salita. Magbasa kayo ng Biblia. Kasi dito nakasulat yung testament ng Lord, yung pag-ibig niya sa atin. No? At yung pag-ibig sa Psalm 23 verse 6, ito ay hesed, na ibig sabihin covenant love. Hindi niya tayo kalilimutan niya. Ang sinabi niya sa atin dito sa Biblia, ang pangako niya dito sa atin, dito sa Biblia, hindi niya babaliin to. Tutuparin niya to, ano man ang mangyari. Naniniwala po ba kayo? Ulitin ko, tutuparin niya to, ano man ang mangyari. Kaya, ang mga pangako niya sa Biblia, para sa atin, ang mga salita niya dito sa Biblia, hindi pa pwedeng hindi tumatupad. Sino man sa atin na lubos na sumasampalataya sa Kanya. Kaya sa Diyos, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Romans 8:38-39, sabi sa Roma 8, sige, last na po ito. Romans 8:38-39, ano sabi diyan sa Romans 8:38-39, napakaganda. Ang sabi dito sa verse 38. Sabi diyan, sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay o ang mga anghel o mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Walang makapaghiwalay sa ating Panginoon. No? Kahit kamatayan, hindi tayo mapaghiwalay. No? Sabi diyan, sa huli, and I will dwell in the house of the Lord forever. At ako'y tatahan sa tahanan ng Diyos magpakailanman. Alam niyo po ba, inihanda na ng Panginoon yung tahanan natin doon sa langit. Amen? Amen? Kung yung bahay nyo dito, barong-barong, doon sa langit, ang bahay natin, punong-puno ng ginto. Amen? Sabi sa John 14, ito po, no? Ito na pala yung last verse. John 14, 1-3. Napakaganda. Sabi sa John 14, 1-3, huwag mabagbag ang inyong kalooban, manampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako ron upang ipahanda ko kayo ng inyong matitirhan? So, matagal nang pumunta roon si Jesus. Bumalik siya doon na siya'y namatay na muli. Nag-resurrect siya at bumalik siya sa langit upang ipaghanda tayo ng bahay na kalalagyan. Tapos na kaya yon? Tapos na. No? At kapag naihanda ko na, verse 3, at kapag naihanda ko na, kayo na matitirhan, ako'y ay babalik. Kaya iniintay natin yung pagbabalik ng Panginoong Jesus. Hello, sabi mo sa katabi mo, magandang balita, malapit na siyang dumating. Malapit na siyang dumating. No? At kapag naihanda ko na kayo na matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. So, ibig sabihin, forever na kasama na natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung kayo ngayon ay nag-aanlangan pa
At kung kayo ngayon ay hindi pa talaga lubos na desidido na sumunod sa Panginoon, kapatid, sinasabi ko sa inyo, maging desidido na kayo. Bakit? Kung hindi kayo makakasama sa araw na yon, dadanasin nyo ang galit ng Diyos sa mga taong hindi sumampalataya sa Kanya. So, ang layunin ng ating mabuting pastor ay dalhin niya tayo sa Kanyang presensya magpakailan paman. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, sa conclusion na natin, panghuli, si Jesucristo ang ating chief shepherd. Siya ang ating mabuting pastor. Ang ating Panginoon ay hindi magkukulang. Siya ang shepherd na laging handang magbigay at ng ating mga pangangailangan. So kaya nga sabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala. Hayaan nyo yung bukas mag-alala. Pero kayo, huwag kayong mag-alala. Amen? Magkakatapusan na naman, Lord. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo mag-alala ang katapusan sa Kanya. Kundi ikaw, huwag kang mag-alala, tumiwala ka lang sa Panginoon. Ang shepherd natin na nagproprotekta at nagpapala sa bawat isa sa atin, kahit sa delikadong lugar ng buhay natin, kahit nasa malalim ka na lubak, na bali, magtiwala ka lang sa Diyos. At kasama natin siya ngayon at magpakailanman. Siya magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Napakaganda. Amen po ba? Ang napakaganda ng mga pangako ng Diyos. Sampalatayanan lang natin ito. Amen?